Isang nakakalungkot na pangyayari ang nangyari sa Indonesia na tila baga sa mga pelikula ko lang ito nakikita, ngunit ito ay naranasan sa Indonesia. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel, ay makakatulong ang iyong pag-subscribe at pag-click sa notification bell para masuportahan mo ang ating channel. Ito'y labis na ipinapasalamat sa iyo, kaibigan. Tayo magpatuloy. Nangyari ang dalawang malakas na lindol sa Indonesia. Ang unang lindol ay naitala sa mga oras ng madaling araw. Ang epicenter ng unang pagyanig ay nasa karagatan malapit sa isla ng Halmahera. Ang lakas ng unang lindol ay higit sa 7.2 sa lupon ni Richter. Maraming residente ang naramdaman ang malakas na pagyanig at umalis sa kanilang mga tahanan upang humanap ng kaligtasan. Sa kabutihang palad, hindi nagdulot ng tsunami ang unang lindol. Gayunpaman, nagmobilisa ang mga tagapagligtas upang magbigay ng tulong at suriin ang sitwasyon. Ang ikalawang lindol ay nangyari sa parehong araw. Ang epicenter nito ay naitala rin sa karagatan, ngunit mas malapit sa ibang bahagi ng isla. Ang lakas ng ikalawang lindol ay mataas din, lumampas sa 6 na punto. May ilang lugar na nawalan ng kuryente dahil sa pinsala. Inuulat ng mga residente ang pinsala sa mga gusali at kalsada. Inanunsyo ng mga lokal na otoridad ang isang estado ng emergency upang magbigay tulong sa mga biktima. Ang mga serbisyong pampamahalaan ay mabilis na tumugon sa mga sitwasyong krisis at nagbibigay ng kinakailangang tulong. Ang mga plano para sa paglikas ay naaktibo upang ilipat ang mga tao palabas ng lugar ng kalamidad. Nagsimula na ang international na organisasyon na magbigay ng suporta at tulong sa kagipitan. Sa ngayon, wala pang eksaktong impormasyon tungkol sa bilang ng mga biktima o nawawala. Buong araw ang ginugol ng mga rescuers upang suriin ang kabuuang pinsala mula sa mga lindol. Iniutos ng pamahalaan na manatiling kalmado ang mga mamayan at sundin ang mga patakaran sa kaligtasan. Pansamantalang itinigil ng mga paaralan at ospital ang kanilang operasyon para sa kaligtasan ng mga tao. Itinaguyod ang pansamantalang mga tirahan para sa mga nawalan ng kanilang tahanan. Babala ang inilabas ng mga otoridad ukol sa posibleng mga kahinatnan katulad ng mga tsunami at mga pagguho ng mga debris pagkatapos ng lindol. Ang mga lokal na residente ay aktibong gumagamit ng mga social network upang magpalitan ng mga impormasyon at magtulungan. Ipinapunta ng pamahalaan ang lahat ng magagamit ng mga pang-rescue upang agarang ibalik ang mga apektadong rehiyon. Binigyan ng Pangulo ng Indonesia ng tulong ang mga pamilya ng mga biktima at komprehensibong suporta. Ang mga espesyalista at hiyologo ay nagtatrabaho upang suriin ang mga sanhi at kahinatnan ng lindol. Nakikipag-ugnayan ang mga serbisyong pang-emergency ng bansa sa maayos na pagmamanman sa kaligtasan ng mamamayan. Matindi ang nangyari na lindol sa Indonesia, hindi lamang isa kundi magkasunod na malalakas na lindol ang tumama dito. Ito na ba ang babala ng ating Panginoon Diyos sa kanila dahil sa matindi na persecution ng Kristyanismo doon? At ito na rin ay isang babala sa atin mga kaibigan na tayo ay magising sa natutulog nating pananampalataya at ito na ang oras upang tayo ay magbago. 1:16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan. Panghawakan natin ito at magbibigay ito sa atin ng panatag na puso. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po Panginoon ay lubos na nagpapasalamat dahil kayo po Panginoon ang lagi nagbabantay sa amin. Tulungan kami. Iligtas ang iyong mga anak sa Indonesia. Gayon din Panginoon, tulungan kaming magising sa katotohanan na ang aming mundo ay hindi na po basta-basta. Tumitindi ang mga peligro sa bawat direksyon na aming pinatutunguhan. Ngunit naniniwala kami Panginoon na nagtagumpay na kayo. Tulungan kami Panginoon at iligtas ang iyong mga anak. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.